Mainit na naman po ang usapan sa crypto community, lalo na para sa mga holders ng Stellar o XLM. May kumakalat po kasi na balita na ngayon na may kinalaman po sa SWIFT at saka sa Stellar Network. Marami po ang nagtatanong kung may bago bang partnership o kung may nagbago ba sa kanilang relasyon. Pero gaya po ng lagi nating ginagawa, ay hinihimay po natin ang impormasyon para hindi po tayo maligaw sa hype. Lahat ng ito ay nagsimula ng ibahagi po ng crypto analyst na si Steph is Crypto dito ang isang post tungkol po sa nakaraang blockchain research ng SWIFT. Sabi niya, officially confirmed daw ang early testing ng SWIFT sa Stellar. Siyempre, ang mga XLM holders nabuhayan ng loob. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito ba ay isang bagong announcement o baka naman may nililigaw lang na context? Kaya sa video na ito, titignan po natin ang pinagmulan ng balitang ito at kung bakit hanggang ngayon ay mahalaga pa rin ang historical research na ito para sa stellar ecosystem. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit ito biglang nag-trend. Yan. Una po sa lahat, kailangan nating linawin kung saan galing ang impormasyong ito. Hindi po ito galing sa isang press release na nagsasabing SWIFT partners with Stellar. Sa halip ito ay galing po sa isang webinar na hosted mismo ng SWIFT. Sa webinar na ito, binalikan ng mga tagapagsalita ang kasaysayan ng kanilang pag-explore sa blockchain technology. Sa post po ni Steph is Crypto dito, binigyang diin niya na ang Stellar ay kabilang sa mga public blockchains na sinuri ng SWIFT noong panahon ng kanilang early experiments. Sa madaling salita, ang impormasyong ito ay hindi bagong balita, kundi isa pong pagbabalik tanaw sa mga ginawa nilang research noong mga nakaraang taon. Para sa akin, mahalagang maintindihan na sa mundo ng crypto, madalas na ang mga luma pero nakakontextualize na balita ay bumabalik sa spotlight. Kaya ang tanong, bakit ngayon lang ulit ito pinag-uusapan ng ganito kasigla? Sa tingin ko dahil po ito sa patuloy na paghahanap ng mga investors ng validation mula sa malalaking traditional na institution gaya po ng SWIFT. Kapag nakita ng mga tao ng isang network ay nasuri na ng SWIFT, nagbibigay ito ng impression na legit ang teknolohiya. Ngayon, ano naman ang nangyari sa 2015 Sandbox experiments? Ayan, para maintindihan po natin ang konteksto, kailangan nating balikan ang taong 2015. Ayon po sa crypto researcher na si Smoke, na siya ring nagbahagi ng video clip mula sa webinar, noong mga panahong iyon ay nakipag-ugnayan ang SWIFT nakipag-ugnayan po ang SWIFT sa nasa 45 hanggang 50 na mga commercial banks. At ang layunin nila ay ang mag-test ng distributed ledger technology sa pamamagitan ng sandbox experiments. Dito po nila sinubukan kung paano gagana ang iba't ibang public blockchains. Kasama na po si Bitcoin, Ethereum, Stellar at saka XRP. Isipin ninyo, 2015 pa lang, kasama na ang Stellar sa usapan. Ang goal po ng SWIFT noon ay hindi ang mag-adopt agad ng system, kundi ang mag-research. Gusto nilang malaman kung paano gumagana ang teknolohiya at kung may maitutulong ba ito sa kanilang financial infrastructure sa hinaharap. Hindi po ito production system. Ito ay purong exploratory research lamang. Ngayon sa aking opinion, napakalinaw po ng mensahe dito. Ang SWIFT ay hindi po nag-integrate ng Stellar sa kanilang daily operations. Ang ginawa nila ay learning phase. Pero huwag po nating maliitin ito. Ang katotohanan na napili nila ang Stellar bilang isa sa mga network na susuriin noong 2015 ay patunay na kahit noong mga unang taon pa lang, ang teknolohiya ng Stellar ay nakapukaw na ng atensyon ng malalaking players sa banking industry. Kaya para sa akin, ito po ay isang vote of confidence sa technical capability ng Stellar, kahit na hindi po ito naging isang direktang partnership. Ngayon, bakit hindi ito
ibig sabihin ng active integration ngayon. Dito tayo dapat maging maingat. Ang pag-confirm ng webinar na nag-test sila sa Stellar noong 2015 ay hindi nangangahulugan na gumagamit sila ng Stellar Network ngayon. Sa katunayan, ang Swift ay may sarili na silang tinatahak na direksyon. Sa halip na gumamit ng public blockchain, mas pinili po nilang bumuo ng sarili nilang private infrastructure para sa digital asset interoperability. Kamakailan lamang nag-introduce po ang Swift ng kanilang sariling blockchain-based shared ledger. Ito ay isang minimum viable product na binuo para sa mga financial institutions. Layunin nito na tulungan silang mag-process ng tokenized deposits at central bank digital currencies habang nananatili pa rin sa kanilang traditional na ISO 222 messaging standards. Sa aking opinion, minsan ang mga investors ay nakakita ng pangalan ng isang project sa isang report at iniisip agad nila na partnership ito. Pero kailangan natin na maging objective. Ang Swift ay isang dambuhala dito sa mundo ng finance. Ang kanilang prioridad ay control at compliance. Mas gusto nilang bumuo ng sarili nilang private system kaysa sa umasa sa isang public network na hindi po nila kontrolado. So, para sa mga nag-aabang ng Stellar Swift partnership, kailangan nating i-manage ang ating expectations. Ang webinar na ito ay tungkol po sa history, hindi sa future roadmap nila na kasama ang Stellar. Ngayon ay bakit mahalaga pa rin ang historical research na ito? Kahit na wala pong kasalukuyang integration, bakit marami pa rin ang excited sa balitang ito? Ang sagot ay institutional validation. Ang Stellar ecosystem ay nakikipagkompetensya sa maraming ibang projects. Ang pag-alam na noong taong 2015 pa lang, nakita na ng Swift ang potensyal ng Stellar ay nagbibigay po ng extra layer of credibility sa project. Para po sa mga supporters, ito ang proof ng Stellar ay hindi lang isang hype project. Ito ay isang seryosong platform na ang technology ay kayang makipagsabayan sa mga requirements ng banking world. Ang post po ni Steph Iscripto dito ay nagbibigay ng panibagong buhay sa usaping ito. Pinapaalala po nito sa mga investors na ang Stellar Network ay may mahabang history na ng pagiging seryosong contender sa blockchain space. Ngayon, sa aking opinion, ang pagbabalik po ng historical research na ito ay isang magandang PR tool para sa Stellar community. Kahit hindi ito bago, nagbibigay ito ng institutional narrative na mahalaga para sa mga seryosong investors. Ang crypto market ay madalas na gumagalaw base po sa kwento. At ang kwento na ang Swift ay tumitingin kay Stellar ay isang malakas na kwento. Kahit tapos na ang testing noong 2015, ang katotohanang naisama sila sa evaluation ay hindi po mabubura. Ipinapakita nito na ang Stellar ay nasa radar ng mga institution kahit noong unang panahon pa. Kaya para sa akin, isa po itong reminder na wag nating tingnan si Stellar bilang newcomer, kundi bilang isang established network na may malalim na history. At ngayon ay ano naman ang sunod para kay XLM at Swift para sa kanilang relasyon. Sa ngayon, ang Swift ay patuloy po na nag-i-evolve sa sarili po nilang paraan. Ang focus po nila sa sariling private infrastructure ay hindi po nangangahulugan na tapos na ang relasyon nila sa public blockchains. Pero sa ngayon, malinaw na ang focus nila ay ang pag-modernize ng kanilang sariling messaging standards gamit po ang bagong tech. Para po sa mga Stellar holders, ang pinaka-importanting takeaway ay ang pag-verify ng information. Huwag pong magpadala sa panic o sa sobrang excitement dahil lang sa isang lumang video clip o webinar. Ang kailangan po nating bantayan ay ang mga bagong developments, hindi ang pag-rehash ng mga nakaraang experiments. Sa aking opinion, ang masasabi ko po ay huwag po nating ibase ang ating investment decisions sa mga historical experiments lamang. Ang market ay forward-looking. Kung gusto nating makakita ng tunay na value appreciation para kay XLM,
Kailangan nating makakita ng mas maraming live use cases at hindi lang sandbox research. Siyempre, ang historical validation ay nakakatulong, pero hindi ito ang solusyon para sa long-term growth. Ang Stellar ay may sarili nitong path or daan patungo sa mass adoption. At yun po ang dapat nating tutukan. Ang mga balita po tungkol sa 2015 ay masaya pong pag-usapan bilang trivia. Pero sa huli, ang performance ng network at ang pag-adapt ng mga tunay na kumpanya ang magsasabi kung magiging successful itong si Stellar. At ngayon ay paano naman natin dapat i-process ang ganitong mga balita. Sa mundong puno ng impormasyon, napakadaling ma-overwhelm. Minsan ang mga balitang galing sa 2015 ay pinapakita bilang parang kakalabas lang ngayong taong 2026. Ang mahalagang skill na dapat po nating i-develop ay context filtering. Bago po tayo mag-react ng todo, itanong natin, kailan ba ito nangyari? Ano ba ang context ng event? May bago bang official statement? Sa kaso po ng Swift at Stellar, ang webinar ay nagsisilbing learning material. Ang pagkakatest sa Stellar noon ay isa pong katotohanan, pero ang pag-adapt sa kanila ngayon ay isa lamang haka-haka. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ang magliligtas po sa atin sa mga maling desisyon sa investment. Importante po ang pagiging critical thinker. Huwag pong maniwala sa bawat headline na nakikita po sa X o sa iba pang social media platforms. Ang mga crypto analyst na gaya ni Steph is Crypto dito ay nagbibigay po ng visibility. Pero kailangan nating suriin kung ano ang ibig sabihin ng kanilang sinasabi. Ang impormasyon ay power, pero ang tamang pag-intindi sa impormasyon ang tunay na nagbibigay ng leverage sa atin bilang mga investors. Kaya kailangan nating ipagpatuloy ang ating pagbabasa, pakikinig, pag-analyze at laging tingnan ang source. At sa kabuuan, ang balitang ito tungkol kay Swift at Stellar ay isa pong magandang reminder ng kasaysayan ng blockchain. Ang katotohanan sinuri po sila ng Swift noong 2015 ay isang testamento sa galing ng network. Pero wag po tayong umasa na ito ay isang indikasyon ng bagong partnership na mangyayari bukas. Ang Swift ay may sarili po silang roadmap at ang Stellar ay may sarili na ring direksyon. Ang pinakamalaga ay ang pag-alam natin kung ano ang totoo at ano ang hype. Kaya patuloy po tayong sumubaybay sa mga tunay na balita at huwag pong kalimutang mag-research ng mabuti bago gumawa ng anumang galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Paano maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.